talaan ng mga angkan na pinagmulan ho ng Panginoong Hesus Kristo. Yung talaan, paano ba dumating ang Panginoong Hesus dito sa daigdig, dito sa atin? Ito ang lahi ni Hesus Kristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac. Si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Judah at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Judah kay Tamar, si Pares at si Sarah. Si Pares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab, si Bus, at naging anak naman ni Bus kay Ruth, si Obed, at si Obed ang ama ni Jesse na ama ni Haring David. Naging anak ni Haring David si Solomon, na dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam, si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Horam, na siya namang ama ni Oseas. Itong si Oseas ang ama ni Hotam, na ama ni Akas, at si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Hoseas. Si Hoseas ang ama ni Hoseas, ni Jeconias at kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud na ama ni Ilakiem, at si Ilakiem ang ama ni Asur. Si Asur ang ama ni Sadok na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eliasar. Si Eliasar ang ama ni Matam na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 ang saling lahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia, at 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. So ito ho, kung meron ho kayong mga banal na aklat sa inyong tahanan, ninyo hong repasuhin, tingnan ho ninyo, bago ho dumating ang Panginoong Hesus, 3 salin lahi. Naku, napakatagal yan. Binibiro mo, buhat yan sa lahi pa ni Abraham noong mga panahon na yun. Pero iyon ikuan, buhat kay Abraham nagpalit na ng tao. Buhat kasi Kuya Jo, Kuya Ben, kay Noah, buhat doon kay Ebat Adan hanggang kay Noah, bago kay Noah, saka pa dumating ito sina Abraham, buhat kay Moses. Mahaba na yan. Mahaba na yan. So dito nagsimula yung 3 salin lahi. Buhat dito kay Abraham, kay Haring David, na lahi ni Abraham. Ngayon, ano bang masasabi niyo dito, Kuya Ben? Ano bang masasabi niyo tungkol dito sa talaan na ito? Alam po ninyo kung mga may nagbabasa ng banal na kasulatan ay malaki ang magiging katanungan. Ano ang kahalagahan ng paglalagay at maging bahagi yung talaan ng angkan ni Jesus sa pinagmulan ni Jesus, yung ugat ni Jesus. Marahil mag-iisip yung iba ay bakit napakarami nitong sunod-sunod pang pangalan, ba't inilagay pa rito? Anong kaligtasan at ano ang magiging makukuha ng tao sa pagbibigay ng mga pangalan ito? Napakahalaga po, mayroon dapat tayo dito mga tumbukin na bigyan ng dapat ng halaga. Kung makikita po natin ay ang kahalagahan nito, si Jesus pinatutunayan dito na yung proseso, tingkunin natin yung unang-una yung proseso ng pinagmulaan sa kanyang pagkakatawang tao. Linawin po natin yung salitang proseso ng pagkakatawang tao. Kasi pag sinabi kagad natin, proseso ng kanyang angkan na dire-diretsong yan,
baka magkamali tayo, yung mga iba natin pong mga kapwa Kristiyano na ang ibang paniniwala na si Jesus ay tao lang, yun ang babagsakan niya, Kuya Men. Kaya kinakailangan, laging karugtong ang o proseso ng kasaysayan ni Jesus ng kanyang ugat na maipakita lamang yung kanyang pagkatawang tao. Okay. So, yun ang una. Pangalawa, para maipakita dito, paano nagkaroon ng ganitong si Jesus na nakarating na may panganak sa daigdig, na hindi lamang basta nagkaroon ng lumabas na lang bigla si Jesus. Pwede naman gawin ng Diyos yun kung gusto ng Dos. Lumabas na lang bigla rito na para bang nakikita natin sa pelikula na biglang lumabas na Superman, biglang lumaki na kagad, pwede gawin ng Diyos yun. Walang imposible sa Diyos. Pero hindi ganon. Ang gusto ng Diyos, maging malinaw sa mga tao, sa mga mananampalataya, ang tamang ipinakikita ng prosesong ito na si Jesus ay nagkatawang tao at galing sa lahi na pinagmulan. Okay. Si Abraham ay ang tinatawag nating ama ng mananampalataya. Doon sinisimulan ang lahi ni Jesus mula doon kay Abraham. Pero kung titingnan po natin sa pangalawang bahagi ng pinagmulan ng lahi ni Jesus, doon sa mga hari ng lahi ni David, mga hari nene. Ngayon, makikita po natin sa aklat ni Ruth, Kabanata 4:18, mayroon na kagad nakalagay din doon sa pinagmulan ng lahi ni David. Pero hanggang kay David lang yung mula po doon sa si Pares, ang ama ni Esrom, hanggang kay David, ay mayroon na po yan doon sa aklat ni Ruth, Kabanata 4, talata 18. Nakalagay na po yan lahi niyan. Mayroon din tracing pinakikita rin dito ano yung mga pinagmulan. At kung si Abraham ay ipinakita na ama, siya'y isang ama ng mananampalataya, dito sa pangalawang lahi, ito naman ay pinagmulan ng mga hari. Okay, makikita nila ito. Dapat malaman nila, si Abraham ay ama ng mananampalataya. Yung may matibay na pananampalataya sa Diyos at mayroong lakas na manatili ng may pagkilala sa ating lumikha ang Diyos. Doon sa pangalawa, ipinakikita yung pinagmulan ay galing sa mga hari, si David. Kaya si Jesus ay isang tagasunod ng ama ng ating tagapaglikha. Makikita kagad sa panahon ng pananampalataya ni Abraham. Kaya kinuha niya itong bagay na ito para maintindihan ng ating mga nagbabasa ng Biblia na hindi basta ang kasaysayan ng lahi ni Jesus. Pangatlo, ipinakita doon sa pangatlong lahi ni Jesus yung may malinis, yung kalinis-linisan para isilang siya ni Maria. Ngayon, dito magsisimula na si Jesus ay nagtatawang tao lang, bagamat si Jose, the adopted father of Jesus. Sapagkat yung pagkakatawang tao, si Jesus ay nabuo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ipinadala ng Ama, isinilang ni Maria sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pero si Jose ay lahi ni David. Mula sa hari, mula sa mga mananampalataya na may matatag na pananampalataya na si Abraham. Ngayon, mayroong napakakahalagang bagay na dapat tuunan ng pansin, bagamat talaan lang ito ng lahi. Uulitin ko po, ano yung mahalagang bagay? Una, ipinakikita yung pagkakatawan tao ni Jesus na mula sa tao, na lahi ng tao, na may matatag na pananampalataya, may pinagmula ng pagkahari, at may pinakamalinis na pagkatao mula kay Jose at kay Maria si Jesus. Yan po ang lahi ni Jesus na dapat sana sa kapanahunan ito
ay dapat masundan natin ng mga tao na nagbabasa. Kasi kung babasahin lamang yung kasaysayan at lahi ni Jesus, ay wala ka talagang makikita dito na dapat sundan ko sa Jesus. Pero